Isang mapagpalang araw po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa libro ni Propeta Isaias, Kabanata 57, talata 1 hanggang 2. Ang sabi po dito, ang taong matuwid, kahit na pumanaw, walang magdaramdam. Ang pagpanaw niya ay palaisipan. Pagkat ang matuwid, kapag namatay na'y di na maaano. Sa dakong ligtas na siya nagtutungo, ganyan ang matuwid. Nasusumpungan niya ang kapayapaan, nagiging tahimik kung siya'y mamatay. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito po ating binasa, so may kita natin parang iba yata, no? Imbis na kapag ang taong matuwid, ang tao ay namuhay ng mabuti, na maayos, sa mundong ito, dapat ang tao ay nalulungkot, di ba? Ang tao ay namimighati, di ba? Para hindi nila matanggap ang iyong pagkawala, yung iyong pagkalisan. Pero dito, sabi doon, yung isang taong matuwid pag pumanaw ay walang nagdaramdam. Kasi ang senaryo kasi dito, mga kapatid, ang taong matuwid na ito ay namuhay, no, sa gitna ng mga taong makasalanan. Diba? Namuhay siya sa gitna ng mga masasamang tao. Diba? So, iba talaga mga kapatid ang mangyayari. Kasi bakit? Kasi pag namuhay ka ng matuwid sa gitna ng mga masasamang tao o mga taong namumuhay ng baluktot, mga taong hindi namumuhay na sa kalooban ng Panginoon o sa salita ng Diyos, nagiging tinik ka Nagiging tinik ka sa kanilang lalamunan. Diba? Nagiging sakit na kanang ulo ng mga tao. Kasi kinokorek natin sila, di ba? Hindi tayo nag-a-agree doon sa mga masasama nilang iniisip, pinaplano o kanilang ginagawa. Palagi tayo yung kontrapartido. So magkaiba kasi yung setup dito. Ang setup kasi dito, nandoon ka sa gitna ng mga masasamang tao. Diba? Mga taong hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Siyempre, ang iniisip nila, mas matutuwa sila at magiging mas masaya sila pag nawala ka. Diba? Kasi magagawa na nila yung mga masasamang pinaplano nila, yung mga masasamang gusto nilang gawin. Kaya, hindi rin madali yung mamuhay ka ng matuwid. Kasi nga, kahit dito, sinabi ni Propeta Isaiah, ang pagpanaw niya ay palaisipan, pagkat ang matuwid kapag namatay na'y di na maano. Kasi dito kasi sa mundo, pag naliligiran ka ng masamang tao, ang gusto nila palagi ibagsak ka. Diba? Kasi hindi na sila makakagawa ng kanilang mga hukus-pukus, ng kanilang mga anomalya. Diba? Kasi alam nilang hindi ka papayag Alam nila na hindi mo ito pahihintulutan. No? Ikaw yung magiging sagabal sa kanilang mga plano. Marami kang makakaaway, di ba? Pag tinayuan mo yung totoo, tinayuan mo yung tama, marami kang makakaaway. Maraming magagalit sa iyo. Sino yung magagalit sa iyo? Siyempre, yung mga taong gumagawa ng masama. Diba? Kaya nga sa mundo na puno ng kasalanan, mahirap mamuhay ng matuwid. Mahirap mamuhay sa kalooban ng Diyos Kasi bakit? Kasi ang mga taong masasama, gagawa nila ng paraan na maano ka, na idisib tayo, paratangan, gawa ng mga masasamang akusasyon, ng mga paratang na hindi naman tama. Kung minsan tatakutin ka, kapag hindi ka aayon sa kanilang plano, di ba? Tatakutin ka, hindi lang ikaw, pati pamilya mo.
hanggang kung mahina ang iyong pananampalataya, kung mahina yung prinsipyo mo at paninindigan mo sa buhay, parang iisipin mo ano ba yung mas malaga, buhay ko, buhay ng pamilya ko, o yung prinsipyo ko, o kaya yung paninindigan ko. Diba? Kaya nga siyempre sa paglilingkod, lalo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pananampalataya, marami ng mga mananampalataya na pinili nilang mamatay kaysa talikdan yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Mas pinili nila na maalipusta sila, mapahiya sila, basta makasunod lang sa kalooban ng Panginoon. No? Mamuhay ng nararapat na matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi siyempre sa mundong ito, hindi na nila pinapahalagaan di ba? Yung mga prinsipyo, no? Yung katwiran, yung kabutihan. Kasi ang iniisip ng tao, makakain ba yan? Di ba? Anong silbi niyan kung nagugutom ka na? Anong silbi niyan kapag mahirap yung buhay mo? Ang kailangan sa mundong ito, mag-survive ka. Manatili kang buhay. In all means. No? Ibig sabihin, kahit masama na yung gagawin mo, ang importante, mabuhay ka, makasurvive ka. Pero siyempre tayo, bilang nasa Panginoon, yung survival natin, hindi lang dito sa mundong ito. No, makasurvive ka man sa mundong ito, pero tandaan natin, merong katapusan ang lahat. Diba? Na kapag tayo ay nawala na sa mundong ito, haharap tayo sa paghukom ng Diyos. Diba? Buhay na walang hanggang kasama ang Diyos, o buhay na walang hanggan ng paghihirap. Kaya may kita mo dito, sabi doon no? Sa dakong ligtas na siya nagtutungo. Ganyan ang matuwid. Nasusumpungan niya ang kapayapaan. Nagiging tahimik kung siya'y mamatay. Siyempre, magiging tahimik talaga buhay mo. Parang minsan, mga tao, di ba? Gusto nilang matahimik buhay nila, kaya hindi na sila nakikialam. Di ba? Kahit alam nila yung tama, alam nila yung dapat nilang gawin, nagbubulag-bulagan na lang, tinatakpan na lang yung kanilang mga tenga, kasi ayaw na nilang madamay Diba? Ayaw nilang gumulo yung buhay nila. Hindi ganoon yung pamumuhay ng matuwid. Kaya yung pamumuhay ng matuwid, parang nakikipag-war ka. No? War against sa evil. No? War against sa mga masasama. Kailangan para kang soldier. No? Hindi lang soldier, kundi warrior. Handa ka makipagdigma sa masama. Kasi yun naman talaga ang tungkulin natin bilang mananampalataya, daigin ng mabuti ang masama. Kasi kung sabi nga, ang pinaka-worst na pwede mangyari sa mundong ito, na yung isang mabuting tao o yung isang matuwid na tao na dapat niyang, alam niya yung dapat niyang gawin at hindi niya ginawa, no? Nagpabaya na lang, nagiging kabahagi na tayo doon sa kasamaang nangyayari sa paligid natin. Kasi wala tayong ginawa may paraan tayong kumilos para ma-solve yung problema, pero wala tayong ginawa. Ang mangyayari niyan, nagiging dagdag pa tayo sa problema. Diba? Alam naman natin na ang kasalanan, hindi lang yung may ginawa ka Pati yung wala kang ginawa, kasalanan din yun. Diba? Yung alam mo dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa, nanahimik lang tayo at nagbingi-bingihan. Kaya yung pamumuhay sa matuwid na pamumuhay, hindi lang kapayapaan. Di ba? Gulo rin minsan talaga, gulo. Gulo rin talaga. Katulad sa sa mga lingkod ng Panginoon, di ba? Kaya nga sabi niya hindi lang kapayapaan, kundi tabak. Ganun talaga, di ba? Kasi pag sumunod ka dun sa kalooban ng Diyos, hindi lahat a-agree. Lalo siyempre, yung mga gumagawa ng masama, magiging mainit ka sa mata nila. Lahat gagawin nila para malupig ka, mapatahimik ka, o kaya matakot ka. Siyempre, pag natakot ka na, wala ka nang gagawin, di ba? Kasi takot ka na
At kapag tayo ay walang ginawa, siyempre mananaig yung kasamaan. Which is hindi dapat yan. Ang atin yung mangyari. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi binigyan tayo ng espiritu ng katapangan na ipahayag yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung matuwid? Ano ba yung tama na dapat gawin? Kaya nga sabi ng mga salita ng Diyos, di ba? Usigin man tayo, palipustahin man tayo, ang mahalaga doon, ginawa nila yun sa atin dahil sa paggawa natin ng tama, ng matuwid. Kaysa yung inalipusta tayo dahil sa paggawa natin ng masama. Kasi nagiging problema kasi minsan pag umayon ka na sa sistema doon sa kalakaran, parang nagiging normal na lang. Kita mo yung kasalanan dati, nagiging normal na lang. Lalo dito sa Canada, di ba? May mga nagsasama na hindi kasal. Kasi sabi nila, normal na di ba? Which is hindi naman normal yan kasi nga, kasalanan pa rin sa harapan ng Panginoon. Diba? Yung mga hindi pa kinasal, pero may nangyayari na sa kanila na hindi dapat ginagawa ng hindi mag-asawa. Marami ng excuses, maraming justification ng tao. O yan, kahit naman sa mga spiritual na pamumuhay. Dati, yung babae lang yung naghihikaw. No? Pero ngayon, pati lalaki na. No, hindi lang dito, pati ilong. Di ba? Hindi na, pati dito na. Normalize. Siyempre, pag pinagsabihan mo, magagalit sa'yo. Di ba? Sabihin nila, hindi, art to arts. Art to kami, mga malikhain kaming tao. Alam mo, yung paglikha sa atin ng Diyos, perfect na Wala nang dapat, baguhin. Diba? Kaya nga hindi ibig sabihin na marami ang gumagawa, tama na. Diba? Hindi ibig sabihin na maraming gumagawa is normal na. Nasabi, accept na yan walang problema. Sa mata ng tao, accepted. Pero sa mata ba ng Diyos, tama. Hindi ibig sabihin na maraming gumagawa, kahit mali na, nagiging tama na sa harapan ng Diyos. Hindi ganun. At siyempre, kapag sinaway mo nga, yung sabi ko, pag namuhay ka ng matuwid, dadami kalaban mo. Di ba? Nasabihan ka pa, nakikialam ka sa buhay namin. Kailaman mo buhay mo. Ganon, di ba? Hindi naman kasi pwede na if you cannot beat them, join them. Hindi naman pwede ganon, di ba? Okay yung makisama ka, pero wag yung makisama ka. Di ba? Ibang usapan na yun. Pag masama na ginagawa nila, para ayaw mo na lang ng gulo, gagawin mo na lang din yung ginagawa nila. Hindi ganun yung pamumuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi matutuwa ang Diyos dun Kaya nga kailangan natin mamuhay sa prinsipyo ng Diyos, sa moral ng Diyos. Wala kasi morality. Puro na lang mura. Mura na lang na mura. Wala na yung morality. Kailangan kasi natin tayuan yung prinsipyo ng Diyos. Lalo tayong mga mananampalataya ng Panginoon. Lalo na tayong mga naglilingkod sa Panginoon. Tatayuan natin yung prinsipyo ng Diyos. Yung moral na itinuturo ng Diyos sa atin. Tama ba yan sa harapan ng Diyos? Hindi pwede kasi yung gaya-gaya na lang tayo ng mga Kristiyano. Na kung ano nakita na lang natin sa iba, ganun din na lang. Yung susundin natin. Kasi ang ano pa rin naman dyan, ang question pa rin ba naman dyan, tama ba o hindi? Kaya nga kahit si San Pablo nagsasabi, hindi dahil na hindi ka nakukonsensya, wala kang kasalanan. Baka mamaya naging manhid na lang tayo. Hindi na natin ngayon ma-recognize, hindi mo na ma-differentiate ano ba yung tama sa hindi. Kaya nga nandun yung deception Kasi yung sanctity ng paglilingkod, nawawala. Pero siyempre, bandang uli, maunawaan din nila yan pag nawala ka na. Di ba? Minsan makikita na yung kalaga ng pagtuturo mo,
ng pagsaway mo sa kanila, yung pagtatama mo. Minsan, pag nadadala sila sa emosyon nila, hindi nila naintindihan, di ba? Pero bandang huli, maunawaan din nila eh. Kaya nga yung salita ng Diyos, hindi ito nasasayang. Ang malaga lang sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon, patuloy lang tayo na i-share natin yung salita ng Diyos. Tanggapin man nila o sa hindi, pakinggan man nila o hindi, isabuhay man nila o sa hindi, at least na ipahayag natin yung kalooban ng Diyos. Meron tayong nagawa na ipaabot natin yung tama sa paningin ng Diyos na dapat ginagawa ng bawat mananampalataya. At least, sa ating pagtitiis, makakamtam naman natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya may kita mo, hindi madaling mamuhay ng matuwid. In reality, marami kang makakalaban. Maraming hindi matutuwa sa iyo. At siyempre, yung mga taong gumagawa ng masama. Yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kasi kung marami kasi, kilala nila ang Diyos pero wala silang relasyon sa Diyos. Kasi yung talang tao na kilala ang Diyos at mayroong relasyon sa Diyos, yung hanga rin talaga ng puso nila niyan is makasunod, mamuhay ng matuwid. Kasi ito yung nararapat, ito yung tamang gawin ng bawat mananampalataya at kumikilala sa Diyos. So yun lamang mga kapatid, and God bless po sa ating lahat.